Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? Agad namang nabigla ang hukom, at ang sitwasyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit sa pagmumuni-muni sa oras na ito, imposibleng nais na maging dalisay sa sandaling ito. Halos hindi na siya makaharang gamit ang kanyang braso, at pagkatapos ay mabilis na umatras ang kanyang katawan. Paf! Ngunit mayroon pa ring malutong na tunog. Pagkatapos noon, tuluyang umatras ang hukom at biglang ibinaba ang ulo. Nalaman lamang na may mahabang mantsa ng dugo ang naiwan sa kanyang braso. Hindi man masyadong malalim ang sugat ay nabasag na nito ang kanyang damit on the spot. Halika, sa kabilang bahagi ng peklat, hindi man lang ito nasaktan sa suntok. Sa mga oras na ito, sa mas lalo siyang nasasabik na lumalaban, hindi niya napigil ang umungol sa galit. Nagmamadali ang hukom, ngunit wala siyang magagawa sa oras. Umuungol, ngunit sa labas ng entablado, ang mga tao ng Polar Bear Legion ay ganap na kumukulo. Alam ng lahat na ang pagpunta ni Scar sa tinatawag na hukom ay ganap na higit sa tuktok ng mababang antas hanggang sa mataas na antas. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng dalawang panig. Ngunit nangyari na ito ay isang sitwasyon na tila imposibleng manalo sa lahat. Nanalo si Scar, at tiyak na hindi lamang ito isang maliit na panalo. Sa labanang ito, halos masasabing ganap na nanalo si Scar, at ito ay kahanga-hanga. Halos hindi lumaban sa hukom na may dalawang mabibigat na pag-atake, ngunit siya ay payapa pa rin at walang nangyari. Batay dito lamang, maaari nang maging Diyos si Scar sa isang labanan. Higit pa, pabalik-balik din ang pag-atake ni Scar, na nasaktan ang judge. Damn, si Scar ba talaga ang toro niya? Although kapatid natin siya, pero sa totoo lang, hindi ko akalain na mananalo siya. Oo, ang disparity sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki, ito ay hindi isang order ng magnitude sa lahat. Haha, but this also proves one thing, that is our new leader, he is awesome. Think about it, if Scar is equipped with a set of his equipment, he can directly turn over as a surf and sing, then we can count it's not as strong as a Scar, but it's not too weak, right? Speaking of this, nag-react din ang lahat. Ang mga emosyon ay tumaas at nasasabik. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay nauugnay sa mga mahahalagang interes ng lahat, sino ang hindi magiging masaya. Kung iisipin ay maaaring kapareho ng peklat ng kutsilyo, kaya lang. Damn, our Polar Bear Regiment, pagdating ng panahon, hindi na tayo makakalipad na parang ina. Kung gaano ka-excited at kasayahan dito, kung gaano ka-shock at depressed ang mga rebelde doon. Para sa kanila, sa huling segundo ay maaaring sinubukan nila ang kanilang makakaya upang hiyain at kutsain ang kabilang panig, ngunit ngayon ay agad silang tinamaan ng pitik, at ang backhand ay isang sampal sa mukha. Sakit, sobrang sakit, pero hindi ko mapigilan. Simple lang ito, isipin mo, kung sasali sila sa Hansanchen, kung gayon. Malakas na sila kaysa sa mga sibilyang ito, kung habang iniisip mo ito, mas nasisira ang loob ng mga taong ito. Ngunit alam din nila na sa oras na ito, gusto nilang bumalik sa mga bisig ni Hansanchen, at hindi mataas ang posibilidad. Ngunit sa harap ng napakalaking tukso, sa wakas ay nagpa siya ang grupo na tumingin kay Hansanchen ng may kaawa-awa, umaasa na siya ay mahabagin at tanggapin din sila. Scar, ano pa ang ginagawa mo? Bigyan mo ako ng pagkakataon na ituloy ang tagumpay. Hinimok ni Hansanchen si Scar nang hindi pinapansin ang sinuman. Nag-aaway pa rin. Sa pagkakataong ito, si Scar mismo ay nakaramdam ng kaunting balbon. Oo, talagang kapaki-pakinabang ang baluti,
ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay makapangyarihan sa lahat. Bagamat ngayon, siya na ang may kapangyarihan. Gayunpaman, ang peklat ay napakalinaw din. Kung lalaban siya ng mahabang panahon, ang isa ay masyadong mabigat ang sandata, na lubos na uubusin ang kanyang pisikal na lakas. Ang isa pa ay kakakuha lang niya ng armor, ngunit hindi mataas ang kanyang kahusayan. Ang pangatlo ay ang hukom. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master. Kapag nalaman niya ang paraan at makitungo sa kanya sa isang nakatarget na paraan, ang kanyang posibilidad na manalo ay patuloy na bababa. Ngunit nang tumingin siya kay Han Sanchen, matigas pa rin ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, siya ay ganap na walang magawa, at siya ay maaari lamang magngangalit ng kanyang mga ngipin at sumugod muli sa hukom. Ikaw bastard, humingi ka ng mura, at akala mo talaga hindi ka magagapi. Fuck it, magsuot ka lang ng turtle armor, hindi ko nakikita kung hindi kita susuntukan bastard. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang hukom ay lubos na galit, at direktang sumugod sa peklat. Ang dalawang espada at bato ay muling nagharap ng direkta. Sumimangot si Han Sanchen, na nagpapakita ng kakaibang bakas ng kaba. Alam din niya na sa ngayon, malakas talaga siyang tao. Gayunpaman, mas nauunawaan din ni Han Sanchen na ang unit na ito ay tumatangkilik sa paglago mula pa sa simula ng pagkakatatag nito. Sige sa mga panganib. Ash! Ang bilis ng baril, halos sa isang kisap mata. Ang tinatawag na dragon ay ganoon din. Ibig sabihin, talagang hindi ordinaryong tao ang hukom, at maaari niyang samantalahin ang pagkakataong umiwas ng nagmamadali, kung hindi, tiyak na bangkay na siya sa baril. Tumalikod siya at tinapik-tapik ang kanyang tiyan, ngunit may umaagos na dugo, at may butas ang kanyang baluti. Kaunti na lang, nawalan na siya ng buhay. Ikaw, pagtingin sa peklat, ang mukha ng hukom ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ito posible? Kahit na si Han Sanchen ay isang protestante, ano? Ang mga nagsasanay ng Taoismo at maging ang mga nagsasanay ng martial arts ay alam na ang anumang galaw ay talagang hindi isang bagay na maaaring makamit sa isang gabi. Maraming beses, nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na bully ng mga practitioner, at sa wakas ay nagiging memorya ng kalamnan ng katawan. Ngunit ang taong ito ay kabaligtaran. Ito ay sadyang mapangahas. Paano kaya niya malalaman kung anong galaw ang kanyang gagamitin, at paano siya nakakasigurado na ang galaw na ginamit niya ay matatalo ang kanyang galaw? Wala lang saysay. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nakatingin sa hukom ng may pagtataka na parang tanga, talagang naaliw siya. Sa teorya, ang hukom ay nagdududa na ang buhay ay talagang normal. Ngunit ang problema ay napalampas niya ang isang pinakamahalagang punto. Yan ang high-end na laro. Kumbaga, kung masyadong malakas ang isang set ng exercises, ibig sabihin nasa adult level na ang taong natututo nito. Bagamat baguhan siya, ngunit sa mukha ng isang bata, gaano man siya kahusay na natuto, ano ang silbi nito? Ito ay hindi isang antas sa lahat, ito ay hindi isang sukat sa lahat. Sa katunayan, matagal nang gustong isagawa ni Han Sanchen ang set ng pagmamarka ng Overlord, ngunit naghihirap siya dahil sa kakulangan ng oras. Tungkol naman sa kasaysayan nito. Ang tunay na Diyos ng Swampland ay ipinasa kay Han Sanchen noong araw na iyon. Sa makatuwid, sa isang tiyak na lawak, talagang handa si Han Sanchen na mamuhunan ng kanyang dugo. Para sa isang subordinate ng sarili, ang natutunan niya ay ang ganitong uri ng pinakamataas na pag-aaral. Ngunit naisip ito ni Han Sanchen. Ang tropang ito ang palaging magiging pangunahing puwersa niya sa hinaharap. Paano ito magagawa nang hindi ito nagiging mas malakas? Judge, gusto mo pa bang lumaban? Sabi ni Han Sanchen sa oras na ito. Kahit na ang Overlord Spear ay mabangis, ang pagkonsumo ng panloob na puwersa ay napakalaki din. Si Scar ay palaging nag-aayos ng mga meridian ng mag-isa, at ang kanyang pundasyon ay mahina. Kung sobra ang kanyang pagkonsumo, ito ay magbabalik lamang. Sa ngayon, ito ay medyo maganda. Ikaw. Medyo hindi nasiyahan ang hukom, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang marksmanship na ito sa hinaharap. Total, pangatlong estilo pa lang ito ngayon. Huwag kang madismaya, ang set ng marksmanship na ito ay ang Overlord Spear. I know, with your qualifications, syempre hindi mo maiintindihan kung gaano kalakas yun.
Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay ito ay orihinal na pagmamayari ng isang tunay na Diyos mula pa noong unang panahon. So, tutuloy ka pa ba sa paglalaro? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang tumalon ang isang senior executive mula sa hukbong rebelde. Paano ito posible? Ano bang pinagyayabang mo? Bagamat alam namin ang iyong kakayahan, ayaw naming ipagyabang ang mga bagay na ito para linlangan kami. Hindi kami tanga. Paanong ang mga bagay ng tunay na Diyos ay napakadaling makuha? Yes, a true God stunt is a top-notch existence. Kahit makuha mo, gusto kong itanong, pero willing ka bang ibigay sa mga subordinate mo? Ito ay ganap na imposible. Si Han Sanchen ay ngumiti ng mapanlate, isang grupo ng mga tulala. Paano maiintindihan ng Polaka sa balon kung gaano kalaki ang langit? Tanging ang hukom lamang ang nakatitig kay Han Sanchen na hindi makapaniwala. Nang magtatawanan na ang grupo ng mga tao sa ibaba ay bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para senyales na tumahimik sila. Bilang isang partido, natatakot ako na walang nakakaalam at nakakaunawa sa kapangyarihan ng Overlord Spear kaysa sa kanya. Naiinggit lang si Knife Scar at nagsagawa ng tatlong masamang sayaw, ngunit bigla niyang napigilan ang kanyang napakalakas na opens iba, at sa parehong oras, maaari siyang bumalik sa pag-atake sa isang kisap mata. Ang kanyang peklat ay hindi isang henyo, at ang kanyang hukom ay tiyak na hindi isang walang kwentang tao. So, isa lang ang posibilidad. Iyan ang set ng marksmanship, at hindi ito kasing simple ng iniisip ng mga ordinaryong tao. Judge, nakipaglaro ka kay Scar ngayon lang. Ikaw ang may pinakamaraming sinasabi. You can pierce their hide. Oo, tanga ba talaga ang tingin mo sa mga tao sa Demon Castle? I thought Han Sanchen was some kind of hero. It turned out that he is just a bragging king. Hindi, biglang sinabi ng hukom, na nakatingin kay Han Sanchen, ang hanay ng mga marksmanship na ito ay malamang na ipinasa ng tunay na Diyos. Ano? Nang marinig ito ng isang grupo ng mga tao, agad silang natigilan. Alam mo, ang salitang ito ay maaaring lumabas sa anumang bibig, at dapat itong pagtawanan. Gayunpaman, para sa kanila, ang sinabi ng hukom ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanilang ulo sa isang kahulugan, at ngayon ang kanilang pinuno. Kung kahit na sinabi niya na ito ay isang mahiwagang kasanayan, paano nila ito tatanggihan? Tunay na Diyos, Judge, nabugbog ka na ba hanggang sa mamatay? Paanong nagkaroon ng alamat ng tunay na Diyos? Tama, sa weekdays, hindi man lang natin nakikita ang mukha ng tunay na Diyos, lalo pa ang totoong transmission ng tunay na Diyos. Are you take US for idiots? Sa tingin ko, malinaw na natalo ang judge, kaya narito ako para ipagmalaki ang kapangyarihan nito. Oo, sa ganitong paraan, ang pagkawala ay hindi ganap na nawala. Nahaharap sa gayong pangungutya, siya ay nagngangalit na, at ang hukom na lubhang ayaw ay lalong nagalit. Tiningnan niya ang kanyang mga tinatawag na kapatid na may galit. Ikaw bastard, ito ba ay Diyos sa iyong mga mata, ito ba ay uri ng tao? Nang matapos ang dagandong, agad na natahimik ang lahat. Takot pa rin sila sa judge. Ang hukom ay tumingin pabalik kay Han Sanchen, ngunit, hindi ko maintindihan, ang mahiwagang kasanayang ito ay dapat na maging lihim, kahit na kailangan mo lamang sabihin na gusto mo itong ibigay, maraming tao sa mundong ito na sira ang ulo at gustong lumapit sa iyo. Panipi, masasabi ko ito, sapat na ito upang maging magulo ang buong lahi ng demonyo. Pero, ang dali mong ibinigay sa mga nasasakupan mo. How is this possible? Han Sanchen, may limitasyon ang pagpapanggap na mapilit. Dapat ay handa kang magbayad ng sobra, di ba? Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlate, Judge, bakit ayaw mo? Talagang malakas ang magic, at alam ko kung gaano ito kahalaga. Pero, ano, mahalaga ba ito sa aking kapatid? Alam ko naman na sa paningin mo, mga sibilyan ang mga kapatid ko noon, kaya hindi mo sila minamaliit. I can understand, but because of this, I can't let them be looked down upon you. Wala silang foundation. I have them. Wala silang pera. I have them. Hindi sila marunong magtawism. Meron ako. Ngayon, ito ay ang kanyang peklat na lumipad sa langit, at sa hinaharap, ang lahat ng mga kapatid ng Polar Bear Legion ay gagawin din iyon. Bumagsak ang mga salita, tahimik ang buong lugar. Hindi inaasahan ng mga rebelde na ang pagsali sa isang polar bear ay magiging lubhang kapaki-pakinabang,
at lubos silang nabigla sa sandaling ito. Hindi inaasahan ng mga kapatid ng polar bear na gusto lang nilang pumunta sa mundo kasama si Han Sanchen, pero sobrang regalo nung nagkita sila. Ang regalong ito, walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na gawin ito sa kanilang mga pangarap sa buhay na ito. Umuungol. Biglang naghiyawan ang mga kapatid ng Polar Bear Legion pagkatapos ng maikling pagkabigla. Ganap na nagising ang mga rebelde sa ganoong boses. Nagkatinginan silang walang gana. Gusto nilang umiyak, ngunit sa oras na ito ay hindi sila makaiyak. Alam ba niya ito kanina? Tayo, dapat sumama tayo kay Han Sanchen. Oo, kung sasali ka sa kanila, hindi lang ang mga kagamitan tulad ng mga peklat ang makukuha mo, kundi pati na rin ang mahiwagang kasanayan upang matutunan. Halika, ano ang sinisikap nating gawin sa buong buhay natin, hindi ba natin naiisip na makakatapak tayo sa rurok ng buhay? Fuck, gumawa kami ng fucking circle, pero nawala ang pakwan at nakapulot kami ng sesame seeds. Nanghihinayang ako, kunin mo ng buo. Maraming tao ang naiinis, at may mga eksaheradong tao na lalong nagagalit at sinasampal ang sarili nilang mga kamay. Anong kalokohan ang ginagawa nito? Master Han, nagkamali. Nagkamali kami, samahan din kita, oo, kaya naming lumaban at magtrabaho, at marami kaming karanasan, Master Han. Kami ang hindi nakakaalam ng Mount Tai noon, nakikiusap ako. Bigyan mo rin kami ng pagkakataon, isang grupo ng mga tao ang nagsabi at lumuhad ng sinseridad, maging ang hukom ay bahagyang yumuko kay Han Sanchen bilang kilos ng pabor, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sinulyapan ang lahat, at ibinuka ang kanyang bibig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!